Tatalakayin ngayong araw sa oral arguments ng Korte Suprema ang pag-review sa source code ng PICOS machines. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., hindi na kayang tapusin ang pag-review rito bago mag-eleksyon sa Lunes, bagay na kinababahalan ni dating COMELEC Commissioner at IT expert Gus Lagman. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Dumating na yung source code ng SLI. Nasa bansa ang PICOS source code na gagamitin sa eleksyon sa Lunes. Dala raw ito ng isang kinatawa ng kumpanyang SLI na 6 na buwang nag-review sa source code sa Denver, Colorado sa Amerika. May ilang buwan ding naipit ang pagdadala sa bansa ng source code matapos magtalo ang may-ari ng PICOS Technology na Dominion Voting System at ang distributor nito sa Pilipinas na Smartmatic. Paano kaya nakumbinsi ng COMELEC ang Dominion na ibigay na ito? There's nothing illegal about it because Dominion now voluntarily wants to give. Ayaw nilang mapagbintangan sila na sila naka-apekto dito sa eleksyon natin. Monetary. We have nothing to do with it. Ilalagay ang source code sa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bagamat maaaring simula na, ayon sa COMELEC, hindi na raw matatapos ang review bago ang eleksyon sa Lunes dahil kulang na sa panahon. Ang naunang source code review nga raw para sa hiwalay na Consolidation and Canvassing System o CCS na magsusuma sa mga boto mula sa mga PICOS, inabot ng 2 linggo mula April 10 hanggang 24. Ako, Pisco, personally, ang gusto ko mangyari, pag nandyan na yan, umpisahan ng review konti, tapos mag-suspend during election, tapos ituloy after. Pero si dating COMELEC Commissioner at IT expert Gus Lagman, sinabing malaking problema kung may makita umanong mali sa source code pag nireview ito pagkatapos pa ng eleksyon. Pag iniisip ko yung pwedeng mangyari, nakakatakot, no? Dahil naku, isang katutak na protesta yan. Lahat ng natalo baka magprotesta. Dahil sabihin nila, oy, mali pala yung ginamit ng pagbilang ng mga balota. Ang pagre-review rin sa source code ng nakatakdang talakayin sa oral arguments ng Korte Suprema. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., siya mismo ang haharap sa mga mahistrado. Sasamantalahin din daw niya ang pagkakataon para magpaliwanag at magsorry sa mga mahistrado. Sa mga sinabi niya nang binalak niya mag-resign matapos baliktarin ng Korte Suprema ang ilang desisyon ng COMELEC. Mag-apologize lang ako. For what? For statements that I've said that I will resign, na hindi tama yung sinasabi nila. I still maintain na okay lang, pero I think it would be more appropriate for me to face them. Tina Panganiban Perez, GMA News.